Yun sa harapan nyo kung sino yung kausap nyo. Ako, si Commander Bagnot. Kaya nag-aagawan kami sa pagsanib sa katawan at sa kanyang utak. Isang matandang puting buhok. Tinamaan ko ng orasyon. At ngayon, sigurado ako nanghihina na yun at nanghihingalo. Hindi nyo ko kaya. Wala. Ah! Hanapin nyo! Yung traitor na Jojo na yan. Ah! Yung hunter na kawala. Hanapin nyo na! Ayun. Hindi niyo ako kaya. May isang matanda. Isang matanda pumasok sa aking katawan at isipan. Kaya ngayon, yun sa harapan nyo kung sino yung kausap nyo. Ako, si Commander Bagnot. Kaya nag-aagawan kami sa pagsanib sa katawan at sa kanyang utak. Kaya hindi nyo kami kaya. Sino kayo? Yun pala ang sinasabi ng mga hunter na gabay. Kayon. Nagpipilitan siya pumasok sa katawan na ito. Kaya ako lang gumamit sa katawan ng isang Commander Julius. Pero huwag kayong mag-alala. Aalis ako sa katawan nito pero upang makapangyarihan na malaglagan si Commander Julius. Kaya ngayon, isang matandang puting buhok. Tinamaan ko ng orasyon. At ngayon, sigurado ako nanghihina na yun at nanghihingalo. Hindi nyo ko kaya. Wala kayong mga silbi. Yun pala mga gabay ng mga hunter. Isang matandang puting buhok. Kaya ngayon marami akong pinapadala na tao na may mga maskarang puti. Papunta na sila dito para hulihin ang mga hunter. Kaya ngayon, kahit saan pa kayo lulusot, mga tauhan na ang nakaabang sa inyo. Mga tauhan ko. Kaya sila pilitan din ng isang matanda. Ngayon, napuruan. Tinamaan ko ng isang malakas na orasyon. Dahil sa katawan na ito, ni Commander Julius, ay napilitan pumasok ng isang matanda. Kaya ngayon, hindi niya ako kaya. Ako na mismo ang nakapasok sa katawan niya. Kailangan kong mahanap ng isang tiger at mapatay ngayon. Hanapin niyo! Bangla! Hindi nyo maalam yung ginagalak nyo.
Ako si Commander Magnot. Sumanib sa katawan ni Commander Julius. Dahil nagpipilitan na pumasok ng isang matandang puting buhok. Bakit? Ako ang bahala. Kumakon ka. Walang mga tauhan na hindi ko bubuhayin. Kahit sino man sa inyo, ay bubuhayin ko. Nahanap mismo sa aking harapan. Patuloy nyo ang paghahanap sa isang traitor, lalo-lalo na yung mga hunter. Hindi pa rin nakakalayo yung mga hunter na yun. Dahil isang matanda na puting buhok, ay palagi nila akong inikinto. Kaya ngunit hindi niya ako kaya. Kaya umalis sa katawan na ito. Gusto niyang pabaguhin ang isip ng isang hunter na ito para bumalik sa katinoan. Ngunit hindi niya magawa. Dahil sumaniba din ako sa katawan na ito. Ngayon, matindi ang tama sa isang matanda. Ngunit sa aking kapangyarihan na malakas. Dahil 4 na bata ang inalay ko upang pumalit ng aking malakas na kapangyarihan. Kaya walang makakapigil sa akin. Kaya ngayon mismo, gagamutin ko si Commander Julius. Aalis ako mismo at magre-ritual ako para upang maglasik ng lerin para bumalik ang kanyang lakas. Hanapin nyo! Salamat, Commander Magnot. Unti-unti na bumalik ng aking lakas. Salamat, Commander Magnot, sa pagsanib mo sa aking katawan. At ginamit mo ang aking katawan para bumalik yung aking lakas. Alam ko na ang mga sinasabi ni Commander Magnot sa akin. May darating daw dito ng mga tauhan ko na pinadala ni Commander Magnot. May nakamaskara. Hanapin ko yung mga hunter dito. Buti na lang. In-encounter ni Commander Magnot daw yung isang matandang puting buhok. Yung gabay ng mga hunter.
Kaya mga tauhan ko nasikalat na para hulihin ang mga hunter. Kaya sasalubungin ko talaga yung mga tauhan ko din na may mga maskara. Ay isa din pala din yung mga malakas. Ay sabi ni Commander Bagnot. Ay sabi ni Commander Bagnot. Ay palagi daw nakamonitor. Nakamonitor pala sa mga hunter. Ay hindi pa daw nakaalis dito. Nandito pa daw dito sa paligid. Kaya hindi daw ako magdadalawang isip na tapusin sila. Dahil na isang malakas na ako ngayon. At mamayang gabi magre-ritual si Commander Bagnot para dagdagan niya ang aking lakas. Ay may dalang mga tawa niya, may dalang alay. 3 bata. Inalay niya para sa aking lakas. Muntikan pang nakapasok yung matanda sa aking katawan daw, sabi ni Commander Bagnot. Kaya buti na lang, sobrang lakas ni Commander Bagnot ngayon sa pagiging pagre-ritual niya at pag-alay sa kanyang kaharian. Malapit na raw. Kunting tiis na lang daw, sabi ni Commander Bagnot sa akin. Kunting tiis na lang, mababalot ng aking katawan ng maitim ng mahika. Kunting tiis na lang, isa na din akong kagaya sa kanya. Ano ba yung ginagawa nyo dyan? Kayo mag-alala. May napatibang mo. May pinadala si Commander Bagnot na may na makamaskara. Darating din yun dito sa area na ito. Darating lang. Oh. Kaya mag-ingat kayo. Dahil nakita sa monitoring ay mga hunter ay dito lang sa paligid. Hindi yun nakalayo. At nakita din sa monitoring na isang bandido na assassin ay hunter pala yun. Eh nakita-kita na sila. At yung nahuli ko ay nagsusuka ng dugo. Nangingalo yun. Yung nakatakas. Sigurado talaga ako na nanghina yung katawan niya. Kaya yung mga tawan kong iba ay pinakalat ko. Kaya mag-alerto kayo. Gawa ka muna ng patibong dyan. Dito yung dati. Kung may marinig kayo ng mga boses na sumisigaw, siguraduhin nyo mga kasama natin o mga hunter. Oh, Commander. Kaya kayo, mag-ingat ko kayo. Mag-ingat kayo. Dahil ang buhay nyo ay nakasalalay na kay Commander Bagnot. Natatandaan mo ba yung mga sinasabi ko sa inyo? Ay utos yan ni Commander Bagnot. May mga papremyo kayo kung mayroon kayong nahuli. 500,000 ang pira na ibibigay sa inyo. Dito ako. Oh. Napursigihin nyo mahuli.
Pangina. Itong kamera na ito, ang nagmay-ari ng isang hunter, ay nakatakas pa. Kaya sabi ni Commander, hawakan daw ko ito yung kamera. At baka sakali daw na may hunter na lulusob, baka malalaman din nila na isa akong commander na malakas ngayon. Para makita nila sa video, ay sabi ni Commander Bagnot sa akin, bitbitin mo tong kamera para makita naman nila. Walang kadadala itong mga hunter. Ubos na ang pasensya ni Commander Bagnot. Butakal, papunta na dito ngayon. Sana makita-kita kami. At yung may mga maskara kasama siguro ngayon niya. Hanapin niyo mabuti!